Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guides, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo or totally hindi. Hindi para sa inyo yung reading or some part of it talagang tamang-tama sa sitwasyon ninyo. So, tignan po natin kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipapatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig ang nais ninyong iparating sa amin. Spirit guides, send me messages. Oops, meron na yan. Strength. Two of Swords. Three of Cups in reverse. Four of Pentacles in reverse. Knight of Swords in reverse. And Page of Wands. Patay bottom of the deck. The Empress in reverse. And Four of Cups. Meron third party dito na nangyari. Yung Three of Cups na naka-reverse means third party involved. Maari kasing ang nangyari dito ay maaaring yung person mo, ang feeling niya kasi ay nakukulangan na siya sa pag-aaruga mo. Nakukulangan siya sa oras mo, sa atensyon mo, sa pag-aalaga mo. Kaya maaring hindi naman talaga dapat idahilan o hindi naman dapat i-normalize o hindi naman tama na lalo na kapag mag-asawa kayo, 'di ba? Na gumawa ng kalokohan o magkaroon ng third party para lang mapunan 'yun. Hindi po talaga tama yung ganun, 'di ba? Pero ganun maaari nangyari sa person mo na parang hindi niya nafe-feel yung tamang oras, pag-aalaga mula sa'yo, kaya maaring naghanap ng iba. Parang dito ay syempre, sobrang sakit para sa'yo. You still dwell on that, sabihin natin yung pangyayari sa inyong pagsasama, sitwasyon sa inyong pagsasama, na palagi mo pa rin iniisip yung person mo kahit sabihin natin maaring sumama sa iba, medyo mabigat ang energies na to. Pero nandito yung Four of Pentacles na naka-reverse, ibig sabihin, parang you are trying to, parang yung person mo are trying to be free, ganun. At maaring sa mga panahon na to, ay hindi pa siya nagbabalik sa'yo. Pero ikaw, keeps thinking about your person, bakit niya nagawa yun. Nagpapakatatag ka na lang, nandito yung Strength card, para to continue with your life, pero napakahirap. Page of Wands dito, merong someone na parang medyo nagtitempt din sa'yo. Ibig sabihin, meron ding someone na nanunukso sa'yo, na para siguro sinasabi nyo na, wala naman, umalis na naman yun, iniwan ka na naman yun eh, 'di ba? No, tas tinutokso ka na parang ikaw rin, 'di ba? Parang gawin mo rin yung ganun, which is nasa-sense ko naman dito, mahirap at hindi mo naman magagawa yun. Two of Swords, syempre, yung mga undecided ka sa mga bagay-bagay, mahirap. Parang this is someone's, ewan ko makakano kayo. Parang in real life na reading kung kanino man to. The World in reverse. Page of Pentacles in reverse. Eight of Cups. Eight of Cups nga ayan, no? Iniwan, lumayo yung person mo.
yung the world in reverse, parang wala pa dito yung masasabi nating yung fulfillment of your dreams na muli siyang bumalik. Kasi nga, ito nga yung energy niyo. Oh. Hindi pa talaga babalik yan. Oh. Palayo pa nga siya. And Page of Pentacles na naka-reverse, parang wala pang opportunity na para kayo ay mag-usap o magkita muli. Parang ganito ang energy dito. Kaya medyo mabigat. Ace of Pentacles, darating yung time. Magkakausap kayo. Darating yung time. Darating yung time dito na magkakaroon kayo ng panibagong pagkakataon o opportunity. Siguro ito na yung perfect timing for you and for your person na makapag-usap at maayos muli ang yung pagsasama. Or hindi naman totally maayos agad, di ba? Depende yan. Pero at least medyo mas gagaan na sa kalooban mo. Sa pag-uusap nyong yon, maraming bagay, mag-open heart to heart talk kayo. Medyo luluwag na yung pakiramdam mo. Siguro masasabi mo na sa kanya lahat ng gusto mong sabihin. Ganon din yung person mo sa'yo. Maaring sabihin natin na nandiyan na yung pag-amin ng kasalanan, nandiyan na yung pag-amin ng pagkukulang, nandiyan na yung paghingi ng tawad. Kasi itong Ace of Pentacles is bagong simula o pagkakataon or opportunity na para sa panibagong pagsasama. Tignan pa natin. 5 of Cups, yun na nga. Magkakaroon na dito ng regrets, maari. Pareho kayo ng person mo kasi siguro sa pag-uusap ninyo, nandiyan na yung pag-aamin ng pagkukulang, nandiyan na yung pag-aamin ng pagkakasala. Pareho kayo. Itong energy na to, nasisense ko na pareho kayo na kumbaga parang pag nag-usap kayo heart to heart is talagang lalabas na lahat. Kung ano yung nandiyan sa damdamin ninyo, nandiyan sa isipan ninyo. There will be full of regrets. There will be yung sobrang pagsisisi at ayan, pag ano talaga ng damdamin ninyo yung mga nagawa sa nakaraan. Diba? Parang nandiyan na yung it's time for you to release that kind of energy of pain, of hatred and everything, lahat-lahat, resentment, lahat-lahat yan. Pareho kayong dalawa na may ilalabas na yung matagal nang kinikim-kim dyan sa kalooban ninyo. At maganda dito, maaring yun na yung start of a new beginning. Meron ditong Hierophant. Maari kasing humingi na rin kayo ng tulong, ng payo sa mas nakakatanda sa inyo, especially when you are married couples, no? Maaring itong nagdaan sa inyong problema ay isang pagsubok lamang na kung saan pag inyong nalagpasan at na yung naayos ay mas magiging matatag ang inyong pagsasama. Queen of Swords dito. No, parang dito isang karakteristik yan na parang pwedeng sa sarili mo is tinutuldukan mo o kinakat off mo yung mga bagay-bagay na mga negatibo. No, pwedeng, kasi lumabas dito yung Empress in reverse. Pwedeng sabihin natin na oo, meron ka ring part doon na may pagkukulang ka, pero sinabi natin kanina hindi na maibig sabihin yun ay tama na gumawa ng kalokohan, di ba? Tama na mag-cheat. No, hindi po tama yon. Pero somehow, meron ka rin naging pagkukulang doon sa person mo. At yun maari yung tinutuldukan mo at yun maari yung pagbabago sa'yo. Yung as na-realize mo na bigyan ng sapat na panahon at pag-aalaga yung person mo, di ba? Yung feeling of always being there, yung paglalambing, kasi baka yun nga yung naging pagkukulang mo. Hangman, mas naging maayos na yung lahat. Kumbaga, mas payapa na.
At Two of Cups, ito na yung masasabi nating muli kayong maaring magsama muli, magkabalikan, magkapatawaran, at magsimula muli. So parang parang isang personal reading ng isang, especially kung mag-asawa, no? Or isang talagang mag-partner na na kung saan yung isa nagkaroon ng pagkukulang, yung isa naman maaring hindi niya naramdaman kasi yung pag-aalaga, yung sapat na atensyon, yung oras, nangaliwa o naghanap ng iba, dumaan yung panahon na matagal na hindi nagkausap, pero merong perfect timing na dumating na kung saan nagkausap ng heart-to-heart talk, na doon na inilabas lahat ng sama ng kalooban, lahat na nasa isip, nasa damdamin, lahat-lahat ng bigat na yon, nang nailabas na yon, nagkaroon na ng gumaan na pareho ang kanilang mga pakiramdam, nagkaroon ng maaring kapatawaran, no? Sinunod ang payo ng mga mas nakatatanda, especially kung married couples, iwinaksi at nagkaroon ng pagbabago sa bawat pag-uugali, at muling pagbabalikan. So, yun naman po yung naging ending dito. Kaya minsan, when you have a partner, when you are in a relationship, no, pinakamahalaga kasi yung you give each others yung time. No, na iparamdam mo naman doon sa person mo na sometimes priority rin naman siya sa buhay mo. Diba? Kasi kapag gano'n na, mahal nga isa't isa pero walang oras, masasabi bang pagmamahal yun kung wala kang panahon sa kanya? Kahit kagano kayo kay busy, diba? Ano ba naman yung once a week, kung wala kayong parehong trabaho, ay mag-date kayo. Kahit na kayo, sabihin natin sa mga married one, or kahit na kayo may mga anak na, diba? Manatili kayo na stay in touch, in love, and have time to each other. Yun yung mas lalong nagpapatatag na inyong bonding. At saka kapag may mga konting, sabihin natin, pagtatampo, pag hindi pagkakaunawaan, ay pag-usapan agad. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.